Kabanata 1481. Jamie yakap ni Charlotte siya para aliwin. Si Little Fifi ay ipinanganak noong parehong taon mo, 7 taon na ngayon. Bilang isang matandang ibon, ito ay isang matapang na ibon na nagsakripisyo para iligtas si Ellie at napunta sa langit ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Naniniwala akong si Little Fifi ay magiging isang maliit na anghel sa langit. Umiyak ng malungkot si Jamie. Maaari ba tayong maglunsad ng pagluluksa para sa kanya? Siyempre pwede. Tumango si Charlotte. Pero sa tingin ko dapat kang maghintay na gumising si Ellie bago maglunsad ng pagluluksa. Kumusta na si Ellie? Kailan siya magigising? Tanong ni Jamie. Hindi siya masyadong nasugatan. Si Little Fifi at Fifi ay ginawa ang lahat para protektahan siya, sabi ni Charlotte na sinusubukang maging positibo. Naniniwala akong malapit na siyang gumising. Kailangan lang natin siyang bigyan ng panahon. Sige. Parehong tumango ng mariin si Jamie at Robbie. Pwede ba kaming bumisita kay Ellie at Ginoong Ben sa ospital bukas? Siyempre, hihilingin ko kay Morgan na dalhin kayo doon, pangako niya habang hinahaplos ang ulo ng mga bata. Ngayon, maging mabuti kayo at pumunta kayo para hugasan ang inyong mga kamay. Kumain tayo ng hapunan sa ibaba. Mula ngayon, kakain kayo ng tama ang oras kasama ang mga batang babae para hindi sila matakot, okay? Okay, sabay na sagot ni Jamie at Robbie. Nakita niya kung gaano sila masunurin at matatag, napahinga siya ng maluwag. Matapos niya silang pakalmayan, pumunta siya at naglaro kasama ang mga batang babae. Ang mga batang babae ay masunurin nitong mga nakaraang araw, ibang-iba sa kanilang karaniwang pagiging makulit. Tahimik silang naglalaro ng mga laruan sa silid ng mga laruan, nanunood ng karton, o nagbabasa ng mga libro nang hindi nagdudulot ng gulo. Alam nilang abala si Charlotte sa pagharap sa isang krisis, at hindi sila makapag-abala sa kanya at sa kanilang mga pinsan. Nang dumating si Charlotte para makasama sila, inaliw nila siya at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Tita Charlotte. Hinahanap namin si Daddy at Mommy. Darating sila para tumulong sa lalong madaling panahon." Salamat, mga bata. Hindi pinansin ni Charlotte ang kanilang mga salita, dahil mga bata lamang sila. Sige na, aking mga mahal. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Maging mabuti kayo at matulog na. Bukas, kung mababagat kayo, sabihin ninyo kay Jade na samahan kayo pumili ng mga ubas. Okay, Tita Charlotte, dapat kang magpahinga. Tiningnan ng mga batang babae si Charlotte na umalis bago sila magpulong-pulong para mag-usap-usap. Alpha, Beta, dapat na ba nating tawagan si Mommy ngayon? Oo, sa tingin ko oras na. Tingnan mo naman kung gaano ka malungkot si Tita Charlotte. Si Robbie at Jamie ay nakakulong sa kanilang mga kwarto, at si Ellie ay nasugatan. Nalulungkot ako para sa kanila. Mahal tayo ni Tita Charlotte, Tito Zachary, at ng ating mga pinsan. Kailangan nating gumawa ng isang bagay para sa kanila. Gumawa tayo ng aksyon ngayong gabi. Sang-ayon ako. Samantala, bumalik si Charlotte sa kanyang silid-aralan at abala sa trabaho. Noong hindi maayos ang pakiramdam ni Zachary, nag-ipon-ipon ang trabaho. Ngayon na siya ay nawawala, maraming mga proyekto ang naghihintay na magsimula ng mas maaga kaysa sa plano, kaya maraming dapat gawin si Charlotte. Nagtrabaho siya ng walang tigil nitong mga nakaraang araw, ngunit parang hindi nauubos ang trabaho. Gayunpaman, ang patuloy na trabaho ay nagpahintulot sa kanya na kalimutan ang sakit at maging mas matatag. Mrs. Knock, kumatok si Hannah sa pinto bago pumasok na may dalang tray ng pagkain. Hindi ka pa kumakain ng maayos nitong mga nakaraang araw. Kumain ka muna bago mo ipagpatuloy ang trabaho. Salamat, Mrs. Ralston, sagot ni Charlotte. Hindi pa rin siya tumitingin habang binabasa ang mga papeles sa kanyang kamay. Mapapahamak ang iyong kalusugan kung magpatuloy ka nito, sabi ni Hannah nang may damdaming pakikiramay. Kung ikaw ang magkasakit, ano naman ang mangyayari sa mga bata? Ano naman ang mangyayari sa iyong pamilya? At ano naman ang mangyayari sa kumpanya? Sige na, ibinaba ni Charlotte ang papeles at tumayo. Ngayong siya ay tumayo, umikot ang kanyang ulo, at nahulog sa sahig. Mrs. Knock, mabilis na hinawakan siya ni Hannah. Ayos ka lang ba? Oh, Miss Lindbergh. Sakaling pumasok si Lupin at nasaksihan ang eksena.
Agad niyang inakay si Charlotte para humiga sa sopa. Mabilis, uminom ka ng sabaw na may gamot. Lumapit si Hana na may dalang mangkok ng sabaw na kanyang inihanda. Namumula ang kanyang mga mata, tanong niya, pagod ka na ba, o gutom ka na at may mababang asukal ka sa dugo? Pareho siguro. Matapos pakainin ni Lupin si Charlotte ng sabaw na may gamot, namumula ang pisngi ng huli. Tigilan mo na iyan, sabi ni Lupin ng may pagkainis. Bilang isang tao, kailangan mong magpahinga. Marami sa atin ang nasugatan. Gusto mo bang dagdagan pa ang listahan? Sige na, tigilan mo na ang pagbibiro, mahinang sagot ni Charlotte. Hindi ako nagbibiro, kailangan mong magpahinga ngayong gabi. Sabi ni Lupin nang namumula ang kanyang mga mata. Kung hindi, ipapaalam ko sa mga bata. Napakasigasig mo ngayon na magbanta ka pa sa akin ha. Komento ni Charlotte habang tinatakip ang kanyang umiinit na noo. Makinig ka sa amin, Mrs. Noct. Kumain ka muna at matulog ka na. Lumapit si Hana na may dalang isang bagay. Dito, kumain ka ng oatmeal. Hindi na makapagtanggi si Charlotte at dahan daw ang humigop ng oatmeal. Sa ilalim ng kanilang mga mata na nakatingin sa kanya, bumalik siya sa kanyang kwarto para maligo ng mainit na tubig bago matulog. Oo, pagod na siya, ngunit natatakot siyang matulog. Bawat pagkatapos niyang isara ang kanyang mga mata, lilito sa kanyang isip ang larawan ni Zachary na nagsisikap na makalaya sa apoy. Ang iisipin lamang iyon ay magpapabaliw sa kanya. Magpahinga ka ng mabuti. Pagod ka na at kailangan mong matulog. Umupo si Lupin sa tabi niya para samahan siya. Huwag kang mag-isip ng marami at isara mo ang iyong mga mata. Isinara ni Charlotte ang kanyang mga mata at unti-unting nakatulog. Maingat na inalis ni Lupin ang buhok mula sa pisngi ni Charlotte bago ayusin ang kumot. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng may pasensya. Inilagay ni Hana ang isang thermos at mahinang nagsalita, may tsaa dito sa loob. Kung hindi maayos ang pakiramdam ni Mrs. Noct pagkatapos niyang gumising, pwede siyang uminom nito. Salamat, Mrs. Ralston. Pwede ka nang umalis ngayon, pasasalamat ni Lupin bago siya ipaalam palabas. Hinabol siya ng pagod at mabilis na nakatulog ng mahimbing si Charlotte. Bumalat ng kumot si Lupin at inayos ang sarili sa sopa. Habang naaalala niya ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, bumigat ang kanyang damdamin sa kawalan ng pag-asa. Nakaramdam siya ng lubos na kawalan ng lakas. Lumalabas ang panganib sa lahat ng dako, kaya halos hindi na makayanan ni Charlotte. Simula pa lamang ito, kung siya ay mabibigo na makayanan ngayon, ano naman ang mangyayari sa susunod? Malalim siya sa pag-iisip nang magsimula ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Kinuha niya ito at napakunot ang noo nang makita ang hindi alam na numero. Gayunpaman, pumunta pa rin siya sa banyo para sagutin ito. Hello. Ako ito, boses na malalim at malamig ang bungad. Ginoong Lindbergh, halos mapatalon sa gulat si Lupin, ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang bibig at lumingon. Matapos niyang tiyakin na hindi naabala si Charlotte, nagsalita siya ng nanginginig na boses, Ginoong Lindbergh, ikaw nga ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, maikling sagot ni Danrick. Ako. Pinutol niya ito, makinig ka, huwag mong sabihin kay Charlotte na tumawag ako. Oo, tumango si Lupin. May ilang tanong ako para sa iyo. Maging tapat ka sa akin. Sige, talagang namatay na ba si Zachary Noct? Well, nag-alangan si Lupin bago sumagot ng totoo, hindi ako sigurado. Matapos ang sunog, hindi siya natagpuan ng mga pulis sa lugar ng insidente. Sinabi nila na may sunog na nangyari sa kwarto na nagsimula dahil sa isang nakakalason na sangkap. Sinasabing maaari itong nasunog hanggang maging abo ang isang tao, kaya isang nakakalason na sangkap, bulong ni Danrick. Oo, iyon ang sinabi ng mga pulis. Hinala nila na si Ginoong Noct ay nasawi sa sunog, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Miss Lindbergh. Iniisip niya pa ring buhay siya. Nakuha na ba ni Charlotte ang control sa Noct Group? Tanong ni Danrick. Oo, tapat na sagot ni Lupin. Bago mangyari ang insidente, inilipat ni Ginoong Noct ang kanyang mga bahagi at ari-arian kay Miss Lindbergh at sa mga bata. Ipinakilala pa niya ito sa mga shareholder at mataas na pamamahala ng Divine Corporation ng maaga pa. Matapos siyang mawala, sinubukan ng punong tanggapan na hanapin ang kahinaan niya.
May pagpupulong ng mga direktor kaninang hapon para saktan siya, ngunit madaling hinarap ito ni Miss Lindbergh. Ngayon, lahat ay sumang-ayon na magsama-sama para malagpasan ito. Mabuti ba ang mga bata? Tanong ni Danrick. Ito ang kanyang ikatlong tanong. Nasugatan si Ellie. Natakot ng gusto sina Jamie at Robbie. Hindi sila maayos pagkatapos ng nangyari sa kanilang bahay, ngunit mabuti naman ang mga batang babae. Kasama namin sila sa Northridge nang mangyari ang insidente. Sige, sagot ni Danrick. Kung may krisis, makipag-ugnayan ka kay Sean. Ginoong Lindbergh. Bago pa makapagsalita si Lupin, ibinaba na ni Danrick ang tawag. Hawak niya ang telepono sa kanyang palad, natigilan pa rin si Lupin. Hindi bababa sa buhay pa si Ginoong Lindbergh. Iniisip din niya si Miss Lindbergh. Pero ano ang ibig sabihin ng kanyang huling utos? Kung may krisis, makipag-ugnayan ka kay Sean, paulit-ulit niya sa sarili. Ibig sabihin hindi kami dapat makagambala sa kanya kung walang krisis. Kung may seryosong problema, makipag-ugnayan kay Sean. Iyon na siguro. Agad na nakuha ng lakas ng loob si Lupin. Kahit na hindi pa gumagawa ng aksyon si Ginoong Lindbergh, hindi bababa sa nasa tabi siya ni Miss Lindbergh. Kung mapapahamak si Miss Lindbergh, tiyak na gagawa siya ng aksyon. Ngumiti siya na wala na ang kanyang takot. Gayunpaman, hindi alam ni Lupin ang nangyari 10 minuto na ang nakalipas sa silid ng mga laruan. Ang tatlong batang babae ay nagpulong-pulong at sinisilawan ng kanilang flashlight ang isang smartwatch bago tumawag sa isang numero ng may kahirapan. Sigurado ka bang makikita natin si Mommy? Bago siya umalis, sinabi niya na pwede tayong tumawag sa numerong ito kung tayo ay makakaranas ng problema. Pero hindi tayo nasa problema. Nasa problema si Tita Charlotte. Kailangan nating protektahan siya. Tama ka. Ring, ring, ring. Inaabangan nila ng may pag-aalala na sagutin ang tawag. Sinabi ni Alpha, hindi tayo tumawag sa kanya noong na-miss natin siya. Sasagutin kaya niya. Sinabi ni Mommy na hindi tayo dapat tumawag kahit na na-miss natin siya o umiyak tayo. Pwede lang tayong tumawag kung nasa problema tayo. Bakit hindi pa siya sumasagot? Hello, biglang sumagot ng may malamig na boses. Nagulat ang mga bata. Sino ito? Parang, makatotohanan si Daddy. Ano ang problema, mga bata? May bahid ng init ang mahigpit na boses. Ikaw ba ang aming Daddy? Siyempre, maaari mo bang patunayan? Kapag nagagalit ang inyong mommy, magiging parang leon siya at tatawagan ka ng buong pangalan mo, Adolpha Lindbergh, Bethany Lindbergh, at Gamora Lindbergh. Oh, talagang siya nga ang ating Daddy. Daddy, ako ito, si Alpha. Ako si Beta. Ako si Gamma. Iniwan ba sa inyo ni Mommy ang numerong ito? Tanong ni Danrick. Walang iba pang nakakaalam ng numerong ito, kahit si Charlotte. Siya lang ang exception. Oo, bago umalis si Mommy, sinabi niya na pwede kaming tumawag sa numerong ito kung kami ay makakaranas ng problema. Ano ang nangyari? Anong problema ang naranasan ninyo? Mabilis na tanong ni Danrick. Mabuti naman kami. Si Tita Charlotte at Tito Zachary ang nasa problema. At pati na rin si Ellie. Dahan-dahan na ipinaliwanag ng mga bata ang nangyari. Sa huli, humiling sila, Daddy, pwede mo bang tulungan si Tita Charlotte? Nalulungkot kami para sa kanya. Pwede mo ba siyang tulungan hanapin si Tito Zachary? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1485. Tahimik si Danrick sa kanilang pagmamakaawa. Pagkalipas ng ilang sandali, tanong niya, mabuti ba kayo tretuhin ni Tito Zachary? Oo, siya ay kahanga-hanga. Tumanggo si Alpha. Si Tito Zachary ay nagkwekwento sa amin, naghanda ng almusal para sa amin, tinuruan kami paano sumakay ng kabayo, at kahit na dinala kami para maglaro sa kagubatan. Kahit na kumuha kami ng larawan ng pamilya kasama si Tito Zachary. Sabi pa ni Beta, kapag napapagod kami, itataas kami ni Tito Zachary sa kanyang mga balikat. Siya ay kasing tangkad ng bundok. Hindi kami natatakot kahit papaano dahil makakapaghawak ako ng kanyang buhok. Hawak ako ng kanyang mga tainga para hindi ako mahulog, sabi ni Gamma.
Kahit na mahulog kami, mahahawakan niya kami. Tama, masiglang tumanggaw si Alpha. Sinabi ni Ellie na dati silang umuupo sa mga balikat ni Tito Zachary noong sila ay bata pa. Sanay na sila roon. Maluwag ang mga balikat ni Tito Zachary, kaya hindi ako mahuhulog. Masiglang usapan ng mga bata. Maganda ang boses ni Tito Zachary. Maganda siya tingnan kapag nagkwento siya sa amin. Siya. Sige na, sige na. Sapat na iyan. Putol ni Danrick. Dahil walang problema, matulog na kayo. Kailangan ng mga bata ng maraming tulog para lumaki silang matalino. Bagamat parang wala siyang pakialam, hindi siya komportable sa kanyang loob nang marinig ang kanyang mga anak na masayang pinupuri ang kanilang kalaban. Talagang napakagaling ba ni Zachary Nock? Mahal siya ni Charlotte, at ngayon ay napasa kamay na rin niya ang mga batang babae. Daddy, hindi ka pa samasang-ayon. Hindi nakalimutan ng mga bata ang kanilang misyon. Pakitulungan naman po si Tita Charlotte na hanapin si Tito Zachary. Pakiusap po. Sige na, matulog na kayo. Ibababa ko na ang tawag. Walang pag-aalinlangan na pinutol ni Danrick ang linya. Mukhang hindi masaya ang mga bata sa dilim habang mahinang nag-uusap sila sa isa't isa. Sang-ayon na ba iyon? Hindi ko naman naramdaman. Sa tingin ko oo. Nako naman. Matagal na tumitig si Danrick sa kanyang telepono bago tumawag sa numero ni Lupin. At iyon ang dahilan kung bakit natanggap ni Lupin ang kanyang tawag. Siyempre, hindi niya alam na gawa iyon ng mga batang babae. Kung hindi dahil sa kanila, hindi siya tatawagan ni Danrick. Bagamat parang hindi gagawa ng anumang aksyon si Danrick, agad niyang ipinarating ang kanyang mga utos matapos ibaba ang tawag kay Lupin. Nakita mo na ba siya? Hindi pa po, Ginoong Lindbergh. Hindi makita si Dr. Felch matapos siyang tumakas ilang araw na ang nakalipas. Hindi namin siya makontak. Pumunta na ba siya sa mga bata? Alam ko kung gaano niya sila namimiss. Hindi pa sila nakikita ng mga bata hanggang ngayon. Well, hanapin mo siya. Dapat mong mapauwi siya. Kahit na mahanap ko siya, baka hindi siya sumama sa akin pabalik, bulong ni Sean sa sarili. Alam mo naman kung gaano katigas ng ulo si Miss Felch. Sabihin mo na lang na kailangan kong kausapin siya. Napakunot ang noo si Danrick. Pero baka hindi niya ako pansinin. Parang nalilito si Sean. Noong pumunta ako sa kanya, sinaksak niya ako ng karayom sa aking mga punto at pinaiyak ako. Hindi pa ako napaiyan ng ganoon. Hindi ka ba nag-ingat? Bulyo ni Danrick. Masyado siyang mabilis. Nabigla si Sean. Madali siyang mainis at gumagawa ng aksyon kapag hindi maayos ang kanyang mga bagay-bagay. Bago ko pa mapagtanto. Madali siyang mainis. Sinong nagsabi? Tiningnan siya ni Danrick ng masama, nakikita ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Ibig sabihin, nararapat lang na ako ay mapalo. Tama iyan. Ako lang ang pwede siyang kutsain. Walang ibang pwede magsalita ng masama tungkol sa kanya. Naiintindihan ko na, Ginoong Lindbergh. Well, bakit ka pa nakatayo dyan? Paumanhin po, Ginoong Lindbergh. Hahanapin ko na siya ngayon. Agad na tumakbo si Sean para hanapin si Francesca. Sa totoo lang, hindi siya sigurado na makambansin niya. Bagamat maliit si Francesca, hindi siya basta-basta matatalo. Si Ginoong Lindbergh ang dahilan kung bakit siya umalis ng galit. Hindi ba niya kami pinapahamak sa paghahanap sa kanya? Maraming tusong gawain si Francesca Felch. Siguradong gagawin niya kaming tuksuhan. Nako, ayaw kong hanapin siya. Nag-alala si Sean sa kanyang iniisip, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sundin ang utos ni Danrick. Kailangan kong hanapin siya kahit ano paman, ayon sa utos ni Ginoong Lindbergh. Kailan ba titigil ang ulan? Bumalik sa Northridge, malakas ang ulan habang ang mga sanga ng puno ay malakas na tumatama sa mga bintana. Mabilis na gumising si Charlotte mula sa isang masamang panaginip. Pawisan siya ng malamig sa kanyang noo. Miss Lindbergh, ayos ka lang ba? Agad na lumapit sa kanya si Lupin. Napanaginipan ko si Zachary, sabi ni Charlotte habang hinihingal. Tumingin siya sa kisame habang namamasa ang kanyang mga talukap ng mata ng luha. Napanaginipan ko na siya ay napakasugatan at nagsisikap na makalaya sa apoy. Sinabi pa niya sa akin na masakit siya. Nanginginig ang buong katawan niya habang ang malalaking luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ayos lang iyan. Oh,
ayos lang iyan. Panaginip lang iyan. Hinaplos ni Lupin ang kanyang likod at nag-alok ng isang tasa ng tsaa. Dito, uminom ka ng tsaa para mapakalma ka. Tinanggihan ni Charlotte na uminom at tinakpan ang kanyang mukha. Hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Miss Lindbergh, habang balak ni Lupin na ibunyag ang lihim ni Danrick, may kumatok sa pinto. Miss Lindbergh, gumising na si Miss Elisa. Ellie, agad na tumayo si Charlotte. Kailangan nating pumunta sa ospital ngayon. Pero malakas ang ulan, dapat ba nating? Kailangan nating pumunta ngayon. Ihanda ang sasakyan, utos ni Charlotte. Natatakot si Ellie sa dilim. Iiyak siya kung wala ako sa tabi niya. Naiintindihan ko na. Agad na nagsimulang magtrabaho si Lupin. Gisingin mo si Morgan para siya ang magmaneho. Sige, sa gitna ng gabi, mabilis silang nagpunta patungong ospital. Bumalik si Morgan para sa kanyang turno, at siya ang nagmaneho sa kanila papunta sa ospital. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa kanila ng kapanatagan. Miss Lindbergh, huwag kang mag-alala. Mabuti na si Ellie, tiniyak ni Morgan. Araw-araw akong nag-aalaga kay Ellie, at mabilis siyang gumagaling. Bilasan mo pang magmaneho, utos ni Charlotte. Oo naman, Miss Lindbergh. Pinaggana ni Morgan ang accelerator. Mapanganib ang paikot-ikot na daanan, lalo na sa araw na malakas ang ulan. Hindi makakapagmaneho ang mga normal na tao sa ganitong mga araw, ngunit sapat na ang karanasan ni Morgan para manatiling kalmado. Kailangan niyang kontrolin ang bilis para pigilan ang pag-slips at pagkahulog sa bangin. Pamilyar si Morgan sa daanan, at profesional siya para mapabilis at makontrol ang sasakyan. Nang malapit na silang makarating sa paanan ng burol, biglang lumabas ang isang itim na sasakyan na hindi nakabukas ng ilaw na papunta sa kanila. Nagulat si Morgan at agad na iniwas ang sasakyan. Nako naman, mura siya ng mahinang boses. Kung hindi ako mabilis kumilos, baka namatay na tayo ngayon. Manatiling kalmado, paalala ni Lupin habang nakakunot ang noo. Alam ko, sagot ni Morgan. Sinulyapan niya ang salamin sa likuran at komento niya, hindi ko matanggap na hindi binuksan ng driver ang ilaw sa ganitong mapanganib na burol. Bakit may sasakyan na papunta sa burol sa ganitong oras? Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Lupin habang tinitingnan ang sasakyan sa kanilang likuran. 2 vilya lang ang nasa itaas, at isang manor malapit sa paanan ng burol. Mayroon din namang club sa paanan. Sino kaya iyon? Mga tauhan kaya ni Nancy Gould. Hinala ni Morgan. Hindi niya pinapabayaan ang paghahanap kay Ginoong Knock. Sa halip na sagutin siya, utos ni Charlotte, suriin mo yan. Oo naman, Miss Lindbergh. Agad na nagsimulang magtrabaho si Lupin. Pagkarating nila sa ospital, mabilis na bumaba si Charlotte mula sa sasakyan. Bago pa niya maabot ang kwarto ni Ellie, naririnig na niya ang takot na pag-iyak ng bata mula sa malayo. Mabilis siyang pumasok at mahigpit na niyakap si Ellie. Ellie, huwag kang matakot. Narito na ang mommy. Narito lang ako. Mommy, nanginginig si Ellie sa kanyang yakap. Mabuting bata ka, Ellie. Mabuti ka na ngayon. Ayos lang iyan. Narito ang mommy. Walang makakasakit sa iyo. Hinaplos ni Charlotte ng dahan-dahan ang kanyang likod para aliwin siya. Di nagtagal, huminahon din si Ellie at natulog. Mahinang nagsalita si Reyna, ang gamot siguro ang dahilan ng kanyang pagkakatulog. Mabuti na siya makalipas ng ilang araw. Paano naman ang mga sugat niya? Tanong ni Charlotte, parang namamaga ang boses niya. Medyo nahawahan ang kanyang lalamunan matapos niyang malanghap ang maraming nakakalason na usok. Mabuti na siya pagkatapos magpahinga, sagot ni Reyna. Wala namang malaking problema, medyo lang. Sa tingin ko siya ay na-traumatized, sabi ni Charlotte habang nakatingin ng may pag-aalala kay Ellie. Oo naman, sagot ni Reyna. Inayos ko na para suriin siya ng mga psychologist sa susunod niyang paggising. Sige, umupo si Charlotte sa tabi ng kama. Pwede ka nang umalis ngayon. Sasamahan ko na si Ellie. Sige na, pupunta na ako para tignan si Ben. Tawagan mo ako kung may mangyari. Ako, nag-alangan si Lupin. Umalis ka na kasama siya. Mabuti naman kami dito. Alam ni Charlotte kung ano ang iniisip niya. Ako na ang mananatili kasama si Miss Lindbergh, alok ni Morgan. Umalis ka na, Lupin. Manatili ka sa tabi niya.
Huwag mong siyang iwan mag-isa, utos ni Lupin. Siyempre, umalis si Lupin kasama si Reyna, habang si Morgan ay nanatili kasama si Charlotte. Pinatay ni Charlotte ang ilaw, iniwan lamang ang isang maputlang dilaw na ilaw para makita niya si Ellie. Napuno ng kalungkutan at pagsisisi ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliliit na kamay ni Ellie para bigyan siya ng init. 4 na ng madaling araw, at dapat ay pagod na si Charlotte ngayon, ngunit hindi siya makatulog kahit papaano. Ang pagsasama kay Ellie ay nagpagaan ng kanyang loob. Unti-unting lumipas ang oras, at sa huli ay lumabas na ang araw. Bumalik si Lupin para magulat, ang mga tauhan natin ay nagbalita na ang sasakyan ay pag-aari ng restoran sa paanan ng burol. Wala namang kaina-hinala dito. Sige na, hindi na pinagtuunan ng pansin ni Charlotte ang bagay. Ihanda mo na para pumunta tayo sa kumpanya. Medyo maaga pa naman, hindi ka ba uuwi para magpahinga? Tanong ni Lupin nang may pag-aalala. Ayos lang ako, napakunot ang noo si Charlotte. Marami pa akong trabaho para makapagpahinga. Hindi ako makatulog ng maayos. Magpahinga na lang ako kapag tapos na ang lahat. Pero ang iyong kalusugan, tigilan mo na iyan, putol ni Charlotte. Morgan, pumunta na tayo sa opisina ko. Lupin, manatili ka na dito sa ospital. Ako, sige na, Miss Lindbergh, mabilis na sagot ni Morgan. Bagamat hindi komportable si Lupin, hindi niya mapigilan na sundin ang utos ni Charlotte. Nalungkot siya sa pag-aalala ni Charlotte sa iba kaysa sa sarili niya hanggang ngayon. Alam niyang nag-aalala ako kay Ben. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinagpalit ang aming mga turno ni Morgan para manatili ako sa ospital. Bagamat parang isang gawain lang ito, mabuti naman ang kanyang intensyon. Sa sandaling iyon, dumating si Reyna kasama ang mga psychologist. Miss Lindbergh, inayos ko na. Kapag gumising na si Ellie, sisimulan na nila ang pag-counseling sa kanya. Huwag kang mag-alala, pero sa oras ng sesyon, mas mabuting may manatili sa tabi niya. Pero ako, balak ipaliwanag ni Charlotte na pupunta siya sa trabaho nang marinig ang dalawang pamilyar na boses. Mommy. Pumasok sina Robbie at Jamie na may dalang paboritong laruan ni Ellie. Sasamahan na namin si Ellie. Dapat ka nang magpahinga, mahinang sabi ni Robbie. Medyo maaga pa naman, kaya pwede kang matulog ng sandali at bumalik ka na lang sa trabaho mamaya ng hapon. Oo naman, Mommy. Huwag mong pagudin ang sarili mo. Yakap siya ni Jamie. Mag-aalala kami kung ikaw ay magkasakit. Sige na, tumango si Charlotte. Robbie, Jamie, iniiwan ko na kayo kay Ellie. Sige, tumango rin ang mga batang lalaki. Huwag kang mag-alala, Mommy. Mabuti naming aalagaan si Ellie. Mahigpit na niyakap ni Charlotte ang kanyang dalawang anak bago umalis kasama si Morgan at ang iba pa. Marami siyang dapat gawin sa kumpanya ngayong araw, kaya hindi na siya makakapag-aksaya ng oras. Bukod pa rito, kailangan niyang humingi ng balita sa mga pulis. 4 na araw na mula nang mawala si Zachary, ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanya. Dagdag pa rito, ang masamang panaginip niya kagabi ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkabalisa. Maraming iniisip si Charlotte, mula sa kumpanya hanggang sa kanyang pamilya. Lahat ay umaasa sa kanya. Mabigat ang trabaho niya araw-araw, ngunit parang hindi nauubos ang mga gawain. Kahit sa sasakyan, kailangan pa rin niyang basahin ang mga papeles. Biglang tumigil ang sasakyan. Sumigaw si Morgan, may gusto ba silang mamatay? Parang sasakyan ni Miss Gold yan. Komento ni Emma na nakaupo sa tabi ng driver. Nang marinig iyon, tumingin si Charlotte sa harap. Tama nga naman, ang sasakyan ni Nancy ay nakaharang sa daan, at parang galit na galit siya. Baliw na siya, ano ba ang gusto niyang gawin? Hindi pa rin nagbabago ang mainitan na ugali ni Morgan. Wala siyang binago. Sa sandaling iyon, lumabas si Nancy mula sa kanyang sasakyan, lumakad patungo sa kanila, at kumatok sa bintana ng sasakyan. Pinindot ni Charlotte ang switch ng bintana. Nang bumaba ito, tumingin siya sa kanya ng malamig. Charlotte, magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Mariing sabi ni Nancy habang ngumingiting masama. Napakasama mong tao. Anong sinasabi mo? Napakunot ang noo ni Charlotte. Ikaw pa ay nagpapanggap pa ha. Ngumisi si Nancy habang nakatingin sa kanya. Basta na lang.
Malalaman din ng lahat ang tunay mong kulay. Maghintay ka lang. Matapos siyang titigan ng masama, tumalikod siya at umalis ng mabilis. Baliw na talaga siya, mura ni Morgan. Ano ba talaga ang sinasabi niya? Huwag na nating pansinin. Tara na. Ayaw nang mag-antala pa si Charlotte. Sige na. Sinimulan ni Morgan ang makina at pinaandar ang sasakyan. Habang patuloy na papunta sa kumpanya ang sasakyan, ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo at tumututok sa pagbabasa ng mga papeles. Ngunit biglang nanlamig ang kanyang puso nang maalala niya ang mga salita ni Nancy. Hindi pwede iyon. Bagamat hindi ako gusto ni Nancy, hindi siya ang uri ng tao na nagsasabi ng walang basehan. Ano ba ang ibig niyang sabihin kanina? May dahilan ba ang kanyang galit? Sa pag-iisip na iyon, agad niyang kinuha ang kanyang telepono, at balak na humingi ng tulong para siyasatin ang bagay. Sabay-sabay na tumawag si Lucy sa kanya. Miss Lindbergh, may masamang nangyari. Tingnan mo naman ang mga balita ngayon. Anong balita? Habang sinasagot niya ito gamit ang Bluetooth earpiece, tiningnan ni Charlotte ang mga mensahe sa kanyang tablet kung saan nakikita niya ang maraming link na ipinadala ni Lucy. Nang buksan niya ito, namutla siya. Masamang babae ang pumatay sa kanyang ex para sa pera. Nabigong mayamang babae ang nagsagawa ng paghihiganti sa kanyang ex na sinunog na pagpatay. Mabibigat lamang ang mga boses ng mga babae para mapanatili ang kanilang pwesto. Maraming iba-ibang uri ng pamagat na parang may ibig sabihin. Bumukas si Charlotte at nakita na lahat ay patungkol sa kanya. Ang ilan ay nagsasabing siya ang nagsunog sa tahanan ng Noct at pumatay kay Zachary bago pa ang kanilang kasal dahil hinahangad niya ang mga ari-arian ng pamilyang Noct. Ang iba naman ay nagsasabing bumalik siya para maghihiganti sa pamilyang Noct, kaya niya pinasakay si Zachary para patayin siya pagkatapos. Ang ilan pa ay nagsasabing sama-sama silang gumawa ng kasunduan ng kanyang kasintahan para patayin si Zachary. Ngayon, nakuha na niya ang mga ari-arian ng pamilyang Noct at naging bagong presidente pa ng Noct Group. Sa madaling salita, maraming mga tsismis, at lahat ay nagsasabing pumatay si Charlotte kay Zachary para sa mga ari-arian ng pamilyang Noct. Ang ilan pa ay nagbigay ng ebidensya, sinusuri ang insidente na parang alam nila ang totoo. Ipinakita pa ang larawan nina Charlotte at Michael, sinasabing siya ang kasintahan nito. Napakunot ang noo si Charlotte. Maayos pa naman ang lahat kahapon, ngunit ngayon ay nagkagulo na ang lahat. Sino ba ang may gawa nito? Kalokohan ito. Sinimulan din ni Emma na tingnan ang mga balita sa kanyang telepono. Galit na galit siya nang sabihin, ginagawa ni Miss Lindbergh ang lahat para suportahan ang pamilyang Noct. Paano nila masasabi iyon? May taong nagpapatakbo ng lahat ng ito. Sumilip si Morgan sa mga balita at agad na nag-init ang ulo. Baka ba ginawa ito ni Nancy Gould? Mungkahi niya. Siya dapat ang pangunahing sospek, mura ni Emma. Hindi na ito maaaring iba pa. Hindi ako naniniwala na siya ang gumawa. Panatilihing kalmado si Charlotte habang sinusuri ang sitwasyon. Kung siya ang salarin, hindi naman tama na pupunta pa siya rito para saktan ako. Bagamat hindi niya gusto si Nancy, alam niyang tunay na mahal ni Nancy si Zachary. Mas pinapahalagaan ni Nancy ang kaligtasan niya, kaya hindi niya kailangang palalimin pa ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglalabas ng mga pekeng balita. Kung hindi siya, sino pa ang makakagawa nito? Mula nang mawala si Zachary, ilang malalaking kumpanya ang nagpaplano na makuha ang kontrol sa Noct Group. Baka ba sila ang gumawa? Habang malalim si Charlotte sa pag-iisip, tumunog muli ang kanyang telepono. Si Johan ang tumawag ngayon. Agad niyang sinagot ito, Ginoong Stirk. Charlotte, bumabagsak ang presyo ng stock. Diretsyong sinabi ni Johan, sa tingin ko kailangan mong ipaliwanag ang sitwasyon sa isang press conference. Kung hindi, babagsak talaga ang presyo ng ating stock at malaki ang mawawala sa atin. Malapit na akong makarating sa kumpanya. Pag-usapan na lang natin ito ng harap-harapan doon, tiyak na sagot niya. Sige, matapos ibaba ang tawag, tiningnan ni Charlotte ang stock market. Tama nga naman, bumabagsak ang presyo ng stock ng Noct Group. Malinaw na ang mga usapan sa internet ay may malaking epekto. Bukod pa rito, biglang lumabas ang mga tsismis kaninang umaga, at halos lahat ng kilalang media company ay naglabas ng parehong nilalaman ng sabay-sabay.
Hindi lamang nakakaakit ng pansin ang mga pamagat, kundi mabilis din itong kumakalat. Lahat ay tila organisado at handa na. Karaniwan, hindi nang hahaman ang mga media sa Knock Group. Ngunit dahil sa dami ng mga media company na kasangkot, may dahilan si Charlotte na maghinala na isang taong may malakas na impluwensya ang nagpapatakbo nito. Pagkatapos ay tumawag si Spencer, at agad niya itong sinagot. "Hi, Ginoong Spencer. Charlotte, kailangan mong harapin ng maingat ang issue. Hanapin mo agad kung sino ang gumawa nito. Batay sa aking karanasan, lalala lamang ito kung hindi agad matutugunan." "Alam ko naman iyon, Ginoong Spencer. Hahawakan ko na ito ngayon. Marami tayong pinaghirapan para kumbansihin ang mga direktor kahapon, ngunit nangyari pa rin ito. Siguradong may taong nagpapatakbo nito. Mayroon ka bang hinalang tao?" "Wala pa akong maisip na tao. Sisiyasatin ko na lang ito." "Sige, bilasan mo. Maraming tawag ang natatanggap ko buong araw. Hinahanap ako ng mga shareholder, kaya aalis na ako para harapin sila." "Sige." Nang ibaba ni Charlotte ang telepono, tumawag naman si Michael. Nababagabag na siya sa dami ng tawag, kaya napakunot ang noo niya. "Michael." "Charlotte, ano ang nangyari? Bakit ako ang naging kasintahan mo?" "Hindi ako sigurado. Sisiyasatin ko na lang ito ngayon." Halos mapabuntong hininga si Charlotte. "Ngayon, tanging alam ko lang ay hinahabol nila ako. Ikaw lang ay nadamay sa gulo na ito." Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala akong problema na madamay dito. Hindi naman ako masyadong naaapektuhan dahil mag-isa lang ako. Mahalaga pa rito, ikaw ang nasa gitna ng bagyo. Mangyaring mag-ingat ka. "Alam ko, hahawakan ko na ito." "Paumanhin, Michael. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Nandito lang ako palagi." Naiintindihan ko na." Matapos ibaba ang tawag, hinaplos ni Charlotte ang kanyang mga templo para mapakalma ang sakit ng ulo. Samantala, nakarating na sila sa gusali ng kumpanya. Nang makita ang kanilang sasakyan, isang grupo ng mga mamamahayag ang lumapit sa kanila. Nakakainis ng mga taong ito. Lumungkot ang mukha ni Morgan. Gusto niyang pigilan ang grupo, ngunit naunahan siya ng mga security guard na nagpakalat ng mga tao. Agad na pinaandar ni Morgan ang sasakyan patungong parking lot sa ilalim ng lupa. Tiningnan ni Charlotte ang oras. 9:00 pa lang ng umaga, ngunit narito na ang mga mamamahayag. Talagang handa na ang plano ng nag-utos nito. Kabanata 1490. Nang makarating si Charlotte sa ika-68 na palapag, naghihintay na sina Johan, Lucy, at ang mga mataas na namamahala ng Divine Corporation. Matapos mag-usap sila ni Johan, nagdesisyon silang magsagawa ng press conference bukas ng hapon, at ipapaalam ito sa publiko ni Lucy. Ngunit nababagabag pa rin si Johan. Batay sa sitwasyon, sa tingin ko binigyan ng bayad ang mga media company. Paano kung hindi nila pansinin ang iyong paliwanag at husgahan ka lang? Paano natin haharapin iyon? Isama ang legal team sa press conference. Walang pag-alinlangan na nagdesisyon si Charlotte. Magsasalita tayo batay sa ebidensya. Itala ang mga dumalo sa lahat ng media company. Kung may sino mang susubukang siraan ako, agad nating ibibigay ang kanilang hinihinging liham. Magandang paraan iyon. Tumango siya at sabi, may ipinadala na akong tao para siyasatin ang bagay. Sana makita natin agad kung sino ang salarin. Isipin mo nga, para kayang harapin ng diretsyo ang Knock Group, siguradong malakas ang puwersa ng taong nagpapatakbo nito. Malalim na napakunot ang noo niya. Sino kaya ito? Hindi maintindihan ni Johan ang sitwasyon. Hindi ko talaga maisip kung sino ito. Hayaan na muna natin ito ngayon. Maghanda na lang tayo para sa press conference. Kumpara sa kanya, mas tahimik at maayos ang pag-iisip ni Charlotte. Isang hakbang lang tayo ng isang hakbang. Sige na. Pagkatapos ay umalis si Johan. Naghahandang basahin na ni Charlotte ang mga papeles nang dumating si Lucy para mag-ulat. Miss Lindbergh, may bagong chismis na namang lumabas. Tungkol saan ito? Patuloy pa rin si Charlotte sa pagbabasa ng mga pahina. Ngayong pagkakataon, kasama na rin si Ginoong Lindbergh. Inakusahan siyang utak ng iyong plano ng paghihiganti, mahinang sabi ni Lucy. Napatigil si Charlotte sa pagbabasa ng mga papeles.
Inabot niya ang tablet mula kay Lucy. Nag-init ang kanyang mukha sa galit habang nagsusuri ng mga pahina. Sinabi ng mga tsismis na ang pagbagsak ng Lindbergh Corporation ay dahil sa hindi maayos na pamamahala ni Danrick at inutusan niya si Charlotte na targetin ang Knock Group dahil kulang siya sa mga mapagkukunan para buuin muli ang kanilang pamilya. Kasabay nito, inilahad din nila ang mga halimbawa at ebidensya na nagpapakita kung paano sinasadyang sirain ng Lindbergh Corporation ang Knock Group noon pa man. Ang artikulo ay isinulat ng kumbinsido at madaling maniwala na ito ang totoo. Nagalit na talaga si Charlotte matapos niyang basahin ang lahat. Hindi na ito makatao. Isang bagay na akusahan ako, ngunit idamay pa si Danrick. Si Danrick ay isang taong may prinsipyo. Hindi niya hinahangad ang mga bagay na hindi sa kanya. Hindi niya ito tatanggapin kahit ibigay pa ito sa kanya bilang regalo. Ang artikulong ito ay naging viral na, at maraming netizens ang naniniwala. Habang sinusubaybayan ang kanyang ekspresyon, maingat na nagsalita si Lucy. Ngayon, maraming media company ang sinusubukang makipag-ugnayan sa ating Departamento ng Public Relations, umaasa na makakuha ng mga balita. Galit na galit si Charlotte, ngunit nanatili siyang makatuwiran. Ibinaba niya ang tablet at mahinahong sagot, hahawakan natin ito sa press conference bukas. Ngunit, tumingin si Lucy sa kanya ng may pag-aalala. Patuloy na lumalabas ang mga bagong tsismis. Kung maghihintay tayo bukas, baka ang presyo ng stock ng Knock Group ay... Ano ang ibig mong sabihin ng mga bagong tsismis? Nababagabag na si Charlotte. Sandali lang, may isa pang artikulo. Huminto ang boses ni Lucy dahil natatakot siyang magpatuloy pa. Tungkol saan ito? Tanong ni Charlotte nang may pagkainis. Tingnan mo na lang ito. Binuksan ni Lucy ang isang link sa tablet. Kinuha ni Charlotte ang tablet. Nang basahin niya ang nilalaman, sumigaw siya ng galit. Sinampal niya ng kamao ang mesa at tumayo habang sumisigaw, anong kalokohan ito? Sinabi ng artikulo na sina Robbie, Jamie, at Ellie ay hindi mga anak ni Zachary kundi ni Danrick. Kasama sa post ang mga larawan ng tatlong bata, at sinabi ng may akda na lahat sila ay kamukha ni Danrick at hindi ni Zachary. Ngunit, hindi sinabi ng post ang relasyon nina Charlotte at Danrick, nagbibigay ito ng maling impresyon sa mga mambabasa habang nagbubuo ng mga katanungan. Gayunpaman, ito na ang parang huling hatol na sumira sa plano ni Charlotte na linisin ang kanyang pangalan. Kung hindi niya maibibigay ang anumang matibay na ebidensya, maaaring hindi na maibabalik pa ang lahat. Ngunit, nawawala si Zachary, at patay na si Henry. Kahit na gusto niyang magpa-DNA test, hindi niya makikita ang sinumang makakapagpatunay ng tunay na relasyon ng kanyang mga anak sa pamilyang Knock.